Si Imam Nawawi, rahmatullah alay, sumulat siya ng mga piling mga hadith na salita ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para ito ay pakinabangan ng mga kamusliman hanggang ngayon, hanggang sa magunawang mundo, napapakinabangan ito. Subhanallah. Kung ako ngayon iniisip ko na sumobra pa ako sa edad ni Imam Nawawi, nasaan ako sa nagawa niya? Nasaan ako sa mga nagawa ng mga nauna na pinapakinabangan hanggang ngayon? Ikumpara natin ang sarili natin. Mga kapatid, ito yung pagninilay-nilay sa sarili. So, unang isinulat niya sa hadith ni Imam Nawawi ay ang hadith na matatagpuan sa Bukhari at Muslim. Na itong hadith na ito ay rawa o nasabi na narinig ni Umar ibn al-Khattab na isa sa mga matalik na kaibigan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pangalawang khalifa after the death of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ito nga sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na sinabi ni Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu sa pagriwaya niya, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli fahijratuhu ila Allah wa rasuli. Aw li imra'atin yunki'uha fahijratuhu ila ma nawa alayhi. Aw kama qala alayhi afdalus salatu wassalam. Sabi ika ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang pagbabasihan sa lahat ng mga gawain ay kung ano ang nasa loob ng puso ng tao. Innama hada adatu hasr ay la yuqbal, la a'mal illa binniyah. Ibig sabihin sa wikang Arabic, innama, katotohanan, pili lang na walang gawain na pagbabasihan na bibigyan ng gantimpala o parusa maliban kung ano ang nasa puso ng tao. Puso ang pagbabasihan. Kasama ang gawa, pero hindi mahalaga ang gawa, mas mahalaga ang puso. Tunghayan natin at kung bakit. Innamal a'mal. Al-a'mal ay jami'ul a'mal. Al-bir, al-khair, wal-mu'amalat, wal-ibadat. Anong lahat ng uri ng gawain ng isang tao na Muslim dito sa mundo, maging ritual, pagsamba sa Allah, o transaksyon, o pag-uugali sa lahat ng anong buhay niya, yun ang mga gawain. Innamal a'malu binniyah, ay niya kasduhu fil qalb. Ang niya, ang kanyang lugar ay ang puso. Hindi ang dila, hindi ang parte ng katawan, kundi ang puso na walang tanging nakakaalam sa loobin ng puso ng bawat isa, maliban ang lumikha nito, ang Allah subhanahu wa ta'ala at ang taong nagmamay-ari ng pusong ito.